Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel. Ang inyo pong lingkod. So today is January 13, 2025 at tayo ngayon ang papunta dyan sa may Town, New York, sa may E. Jacinto Street, corner ng Visayas Street, Guadalupe, Nuevo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Rufino Pacific Tower, sa may Rufino De La Rosa Access Road, San Lorenzo, Makati yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content pa natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sa kasakalingan po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private, ganyan, ay wala pong kinalaman ang channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. BBM korap na korap ang ahensyang yan. Oo, di ba? Hindi na malinis yan. Dami ng reforma, hindi umulan. Sinabi mo pa. Oo. Sabay na mga kapuso, oras po natin, alas 8:28. Radyo na, TV pa. labanan ng fake news. Dapat totoo. Usapang kalusugan muna tayo mga kapuso. Sa panahon ngayon, mahalaga na mapanatili nating malusog ang ating mga katawan. Laban sa mga sakit, kailangang maging maingat tayo. Lalo na sa pagpili ng mga gamot. Paalala ng Unilab para makasiguro, tandaan ang 4 na marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan. Pangalawa, ayon sa standards. Pangatlo, sinuring mabuti. At pang-apat, gawang world class. Di basta-basta ang paggawa ng gamot. Dapat ay produkto ito ng masusing pag-aaral at research ng mga scientists at eksperto. Dating sa gamot, buhay at kalusugan ang ating pinag-uusapan. Tandaan ang 4 na marka ng alaga mula sa Alagang Unilab. Quality alaga. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy-tuloy ang pamimigay ng papremyo dito po sa ating resibo panalo promo. More than 2 million pesos po ay pamimigay kasama na po ang 1 million piso sa grand draw. Easy sumali. Easy money. Nagdala mo po sa GMA Radio Promos and Events FB page para sa mga detalye. Ang GMA Radio Resibo Panalo Promo ay atin po sa atin ang Alaxan FR, Silin Plus, Enervon C Plus, Vegetable Forte, Cream Silk Vitamin Boost Conditioner, Sunsilk, Super Radio AM Nationwide at Barangay FM Nationwide. Ang promo po magtatapos ng Enero 31 taong 2026. Per DTI FT Fair Trade Permit Number FTEB 243600 Series of 2025. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Upang labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng Pagcor ang Pagcor Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon kay Pagcor Chairman CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko. Lalo na ngayong dumarami ang mga peking online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/Pagcor Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim po ng regulasyon ng Pagcor. Paalala ni Tenco, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawalan ng malaking kita ang gobyerno. Ayaw pa ba? Hindi naman. Hinihingal ka lang. Naku, baka anemic ka. Oh, ako ang dugo mo. You need the help of 60 milligrams of iron from Hemorrhage FA. Para Hemorrhage. May right dose ng iron. Recommended for Filipinos for DOHAO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Hemorrhage FA. The blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron pyridoxine vitamin B6. Cytocobalamine vitamin B12. Folic acid. It's the generic name of Hemorrhage FA. If symptoms persist, consult your doctor. Hemorrhage FA, the blood vitamin. May high cholesterol o diabetes. Oh no! Block sa bawal with Glucopro. The super fiber drink helps block sugar and cholesterol spikes
after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Yun ang quality yan. Good morning, my dear plants. Didiligan ko kayo para di kayo matuyo. Gabi! Sorry, di kita nakita. Nadiligan sa tuloy. Good eyesight makes perfect moments for expert eye care. State-of-the-art facilities. Affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Alas 8:32. Mga balitang hindi nyo dapat palagpasin. Mga impormasyong bago at totoo. Dito sa Double B, bagong balita. Samahan sina Joel Reyes-Abel at Rowena Salvacion sa Double B, bagong balita. Araw po kayo ng Martes, ika-13 sa Pananginero, taong 2026. Narito ang mga balitang hindi mauhuli, hindi matitinan. Ako po ang inyong kapuso, Joel Reyes-Abel. Mga balitang siksik sa impormasyon, ako naman ang inyong kapuso, Rowena Salvacion. Samahan niyo po kami dito sa Double B. Bagong balita. Bilang na mga nabuhay o nabuhang bangkay sa pag-upo ng bundok ng basura dyan naman sa landfill sa Cebu City na dagdagan pa. Sa ulat po na Super Radio Cebu, umabot na po sa 11 ang nasawi sa insidente. Kabilang sa mga pinakuling nabuhay, ay mga babae, edad 57, 68 at 50. Sa kayo po ay meron pang 25 individual na patuloy na hinahanap. Bagong balita! Tatlong mangingisda na nawawala sa Davao Oriental, patuloy pong hinahanap ng Philippine Coast Guard. Batay sa impormasyon ng Philippine Coast Guard Station Davao Oriental, ilang araw nang nawawala ang mga ito matapos mangisda noong January 4 sa kararatang sapo po ng Caraga. Sakay umano ang tatlong mangingisda ng isang fishing motor bangka na mayroong dilaw at pula na katig at mayroong pangalan na Botica Abbey. Nagpalabas na rin ng abiso ang PCG sa mga marino na humihikayat na tulungan sila sa pagmamasid sa lugar upang makita ang mga nawawalang mangingisda. Bagong balita! Aktibidad na ipinapakita ng Bulkang Mayon sa Albay lalo pang tumataas. Ayon kay Roderick Mendoza, Officer in Charge, Albay Public Safety and Emergency Office, so APSEMO, dumarami po ang rockfall event. Yung pagtaustos po ng bato sa bulkan at tumataas din po ang lumalabas na plume o yung usok na umaabot po sa 100 metro. Bukod po dito, kanina madaling araw, nagkaroon din ng lava fountaining sa bunganga po ng bulkan na indikasyon ng pressure sa loob po ng Mayon. Sa ulat naman ng PBOX na nakalipas na 24 oras, 206 na rockfall events at 63 na pyroclastic density current events o uson ang naitala sa bulkan. Bagong balita! Effusive eruption o yung pong mabagal na paglabas ng lava ipinapakita ng Bulkang Mayon dyan po sa Albay. Ayon kay PBOX Director Teresito Bacolcol, bagaman patuloy ang ganitong uri ng eruption o pagputok, hindi pa umano nangangahulugan na masusundan ito na explosive eruption o yung malakas na pagputok. Gayunman, posible itong mangyari kung hahaba ang mga naitatalang lava fountaining sa bunganga ng bulkan, katulad na nangyari kanina madaling araw. Ayon po kay Bacolcol, mas mabuting magpatuloy na lang ang effusive eruption kaysa magkaroon ng explosive eruption na luhang delikado hindi lang para sa mga nasa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, kundi maging sa mga nasa karatig na lugar. Bagong balita! Mga imported na bigas nagbabalik na sa mga pamilihan sa Dagupan City matapos pumalisin ng Department of Agriculture ang import ban. Sa ulat po ng GMA Regional TV, unang dumating yung mga imported na bigas mula ho sa Malaysia nitong nakaraang weekend. Ibinibenta po ito sa halagang 55 pesos hanggang 57 pesos kada kilo. Ay sa mga negosyante, marami ang tumatangkilik sa imported na bigas dahil maganda ang kalidad po nito, maalsa, malambot at mabango. Bagong balita! Samantala, sunog sumiklab sa loob ng isang tatlong palapag na abandonadong gusali sa Taft Avenue sa Maynila kanina pong umaga. Lumabas sa investigasyon na mayroon nakapasok sa gusali at nagsindi ng pampainit na nagresulta sa pagkasunog ng mga naipong basura sa loob. Ito na raw po ang ikalawang beses ngayong buwan na nagkaroon ng sunog sa naturang abandonadong gusali. Kaya naman, papapantayan na lamang daw po sa matauhan ng barangay ang gusaling yan upang hindi na mapasok ng tao. Bagong balita! Mga report sa ating mga Super Radio reporter. Mental health program ng DepEd sa mga paaralan, pinalawak pa sa tulong ng mga magulang. Detalye, Mark Alala, Mark. Magiging katuwang na ng Department of Education ng mga magulang, guardians at maging caregivers sa pagprotekta sa mga mag-aaral sa ilalim ng kaagapay program.
Ang Education Secretary sa Angara, mas pinalawak ngayon ng DepEd ang kanilang school-based mental health at anti-bullying support sa mga mag-aaral. Sa Memorandum number 002, Series of 2026, magiging katuwang sa kakabay program ang mga magulang at tagapag-alaga bilang co-educator na tumutulong sa pagpapatibay ng values formation, pagdidisiplina at learner well-being sa tahanan bilang direktang suporta sa pagtuturo sa silid-aralan at mga school-based guidance program. Panawalan pa ng Angara, pinatitibay ng reforma ang support system sa paligid ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng aktibong paglahok ng pamilya. Dapat din na may kabuang 100 million pesos na pondo sa buong bansa ang DepEd para sa pagsasagawa ng kaagapay program. Ang inyong kapuso magpakalalat ng GMA, Super Radio, DZWB, dapat totoo. Paratang ng Chinese Embassy, sinagot ng National Maritime Council. Malibarkas, go man! Resulta ng walang tigil na iligal, coercive, agresibo at mapanlilinang na aktibidad ng China ang dahilan ng tensyon sa West Philippine Sea. Sagot ito ng National Maritime Council sa paratangan ng China na ang Pilipinas ang nanguudyok umano ng gulo sa dagat. Sa pahayag ng NLC na ibinahagi ni Coast Guard spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Daniela, iginis ang Pilipinas na mga sibilyan ng mga mangisang Pilipino na naghahanap lamang ng kabubuhay sa loob ng maritime zones ng bansa. Pilito mo rin ang naayon-an nila sa batas. Saalit na rin o salit na rin sa international law ang aktibidad ng Pilipinas na naglalayong maipatupad sa ang batas, itulong ang kaligtasan sa dagat at magbigay ng tulong. Ako si Manny Marcos ng GMA Super Radio DZWB. Apat po. Bagong balita. At yan ang Double B bagong balita. Baka nagdagdag pa mga detalye. Follow up sa ibang programa ng Super Radio DZWB. Ako po si Joel Reyes Abel. Ako naman po si Rowena Salvacion. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang Double B bagong balita. Walang kinikingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo totoo lamang. Taxi! Sayang, may mapatiin lang ako. Oo. Nakikinig sa atin si Dada Samson. Nada, Samson. Asawa siya ni Mon Samson. Simon. Kayo, Mon. Kumusta po? Kamusta kayo dyan? Alam mo, pagka kaya tahimik si Mon. Oo. Pagka dumada na si Dada, Dito na tayo. Tayo tinatawag ng traffic control hierarchy. So ano po ba ang traffic control hierarchy? 4 na stages po ito. Ang pinaka-top priority ay ang traffic enforcer. Sumunod po dito, traffic light. Pangatlo po dito is traffic signages. At ang pinakahuli po dito, ang tinatawag natin route marking. So ngayon, yes. So ngayon po, pag may traffic enforcer, siya po ang mamumuna o siya po ang susundin natin. Pag walang traffic enforcer, definitely ang next in line will be the traffic light. Pero wala pong traffic light, nakalagay lang po traffic sign. So on the third stage or the third hierarchy, traffic sign ang susundin natin. Okay. Ngayon sasabihin ng motorista, pero wala po lahat hindi po klaro. Ngayon tingnan po natin ang lane marking. Pag meron pong nakapintura o nakalagay na marking na solid line, or let's say double solid line, ang ibig sabihin po nito, bawal po kayo lumipat or bawal po kayo tumagos or bawal po kayo mag-change ng lane para kumaliwa or kumanan. Yun po ang pinaka-basic doon, no? Na once pag nakita po natin solid lane marking, ibig sabihin po nun, bawal lumiko doon, bawal kayo lumipat. Ngayon, sasabihin po, Go ahead, sir. ngayon sasabihin po ng mga kababayan natin, pero medyo magulo po. Ano po ba ibig sabihin? Kasi kadalasan nakalagay sa kalsada, let's say sa highway, may solid line na puti. Tama. Ibig sabihin po ba nito, pag yung sasakyan po na nasa harap, let's say, nasiraan at masyadong mabagal ang takbo, bawal kami lumipat na linya kasi solid line po eh. Oo. Hindi po. Ang kinakahulugan po ng isang solid na linya na kulay puti, ibig sabihin po ito, maaari kayong lumipat ng linya, pero bawal po kayong mag-overtake. Alright. Pero meron din kung Sir Gab, nakakalito rin pag sinabi na turn right with caution. Ayan. Ayun, hindi ko malaman. Magkakanan ba ako? Baka bigla ako ma-illegal turning? Tama po yan, Mag-Doris, no? Laruin po natin yan. Kaya kailangan po ma-emphasize po natin yung tinatawag na traffic management hierarchy or traffic control hierarchy. Bakit po? May nakalagay na traffic sign na turn right with
caution. Pero, meron pong traffic light na merong signaling arrow na nakakulay pula. Ngayon, sasabihin ng motorista, sabi po ng traffic light, stop. Pero sabi po ng road sign, na traffic sign, turn right with caution. Alin po ba ang susundin natin? Ang traffic light ay number 2 sa hierarchy. Ang traffic sign is number 3 on the hierarchy. So, sino po mauna? Yung traffic light ang susundin natin. Ngayon, pag walang traffic light, at nakalagay lang po, turn right with caution. Maaari po kayong kumanan or kumaliwa anytime as long as you will not hit traffic, hindi niyo po mahaharangan, or you will not cause any safety or road hazard sa ibang motorista. Yun po ang ibig sabihin yan pag may presence po ng traffic sign na sinasabing turn right or turn left with caution. Oo. Pero ang hindi ko rin maintindihan sa gab kasi kagaya niyan, buti na pailulus na paliwanag nyo. Marami po mga motorista na kagaya ko na hindi nga po alam yan. At kung sasabihin mo na dapat sa pag-aralan yan, bago ka nabigyan ng lisensya, ay dapat alam mo na yan. Kasi nga, Nag-exam ka nga eh, naipasa mo nga yung exam mo eh. Pero ang real talk natin dito, partner, Sir Gab, eh hindi po talaga na, hindi tumitimo sa isipan ng mga nagmamaneho yan. Go lang ng go, partner. Ano nga? Go with the Flow. Oo. So, paano po natin mariremedyohan yan, Sir Gab? Alam mo, napakaganda po nun, sabi nga ni Sir Robert, ang naging mentality natin, go with the flow. Ang sasabihin ng mga kababayan, bakit yun nasa harap ko ginawa yan? Hindi ginulit, Ay, pero oo, ako tama. Oo, Diba? correct. It's always going with the flow na tinuturo po natin. Tandaan po natin, pag tayo po ay nagturo ng kamalian ng isang tao, isang daliri po naka-point out, apat naka-point pabalik sa atin. That's why lagi natin sinasabing concept no, na kahit na ginagawa pa po ito ng ibang tao, we do not go with the flow. Kasi nga po, kung alam naman natin na bawal at mali yung ginagawa natin, let's put it on the context of, unang-una sinasabi nga natin, punta tayo sa konteksto ng illegal parking. Tama po ba yung ginagawa ko o mali? Is it acceptable or not? Is it legal or not? Or will it cause safety hazard or not? Yan po yung apat na tanong lagi dyan. Meron po nakalagay na signage, no parking. Pero we still park despite na meron pong traffic sign. Ang rason natin, pero matagal na po namin ginagawa or buong kalsada, puro nakaparada na kami. Kaya nga. Or sasabihin sa'yo, Sir Cap, ayunahin niyo muna yung bago ako. Oo, yan. Oo. Ay, tama kayo dyan, Sir Robert Mang Doris. So actually, lagi ko po narinig yan. Nag-operate kayo dito, unahin niyo muna kaya yung kabila. Correct. Yan. Oo. It's about time, no, na I think we have to emphasize on the re-educating factor ng mga kababayan po natin. Na yes, we agree na pag kumukuha po tayo ng lisensya, may seminar, may exam, but maybe we have to look into having a more stricter implementation or stricter mechanism sa pagkuha po ng lisensya. Dahil ang nangyayari po ngayon, very basic po eh. Ang mga makikita nating tanong, makikita natin very basic po yung mga seminar modules po natin. So I think it's about time no, na maisama po yung mga ibang aspeto tulad ng putting emphasis on yung traffic management hierarchy, your traffic control hierarchy. At aside from that, tulad po nga po ng ginagawa at isa po sa mandato ng MMDA, hindi lang po pag-issue ng violation or paghuhuli or pagtotoo sa inyo. What we are trying to do right now, yung approach po natin, is yung pag kayo po ay nagkamali, ibibigay po namin sa inyo ang tamang guidelines kung bakit kayo nagkamali. Ayan. But, hindi po namin kayo basta-basta na lang pagbibigyan. Why? Paano po namin kayo pagbibigyan? So, meron naman po nakalagay na signage na no parking. Pero kayo po ay nakaparada pa rin. Correct. Correct. Oo. So, Yan it's nga. very hard. Napakahirap po magbigay ng konsiderasyon sa mga ganong aspeto. That's why, ang ginagawa namin, tuloy ang panimikit, maaaring lumabas po yung driver, konsiderasyon na lang po ay hindi kayo matotoo, pero meron kayong violation ticket. But at the same time, we re-educate them kung ano po yung mga tama, bakit bawal pumarada dyan. Hindi lang po basta lang, ma'am, meron pong traffic sign, bawal pumarada. Ang ginagawang approach natin, ma'am, may traffic sign, bawal pumarada. Ngayon po, yung pwesto na pinaradahan nyo can constitute hazard kasi po ito po ay blind curve
o ito po ay pabuhay lane. Or aside from that, you are obstructing, let's say, a pedestrian crossing, a PWD route. So there's a deeper aspect of May the paliwanag. education and knowledge. Pero yan ang ideal, Sir Gab. Pero kung kunyari ako nahuli, late na ako. At saka siyempre, ayaw kong aminin na mali ako, di ba? Pagka in-apprehend na ako o titikitan ka namin kasi ikaw ay may violation ng ganire. Eh, mainit ang ulo ko. Nagkakainit ka na ng ulo. Kasi yung enforcer, ang kanyang pag-apprehend na rin sa'yo, umiinit na rin ang ulo niya. Paano po ba yun? Meron Totoo po yan. di ba yung inyong Totoo yan, Ma'am mga Dory. force enforcer ay meron proper guidance din kung paano i-handle ang mga ganito. Totoo po yan, Ma'am Doris. So actually, there's also what we call the communication hierarchy na kung saan or communication mechanism pagdating po sa mga ganong aspeto. Case in point po, tulad po na nakikita ng ating mga kababayan, pag kami po ay may nahuli or personally meron po ko nahuhuli na once na in-apprehend, may galit, mainit ang ulo, lagi natin ginagawa po dyan, i-psychologize things na unang-una, mainit ang ulo niya, baka may problema. Subukan natin kausapin to pacify things. If it does not work at hindi po kumana yung ganitong approach, sometimes kasi po, we have to, there is no intention to disrespect ang ating mga kababayan. But sometimes kasi yung tone po natin, masyado mataas na po, mainit. Kailangan po natin minsan i-overpower ng konti para bumaba po yung init ng negosasyon. Then once na bumaba na po ito, nagkaroon na ng kumbaga leveling factor, yun po mapasok yung sinasabi natin re-educating for realization and acceptance. Kasi nangyayari po ngayon. Sir Gab, minsan kapag lumabas na yung sasakyan, nagda-drive ka na, parang kang nasa isip mo pag-aari ko tong kalsada na to. Walang pwede mag-overtake sa akin, walang pwede bubusina sa akin, mag-flasher. Kapag ginawa yan, galit ako. Ngayon, Mahirap ulo ko. magro-road rage sila niyan. Hindi tama ang timpla ng kape ko. Correct, di ba? Laging ganun. Kasi pansinin mo lang, partner, kahit ikaw, kapag umaalis ka, di ba? Lalo kung nagpasahero ka, halimbawa lang, magle-left turn ka, o kaya magle-right turn ka, or kaya sisingit ka lang, kasi kailangan mo ng kumanan. Hindi ka pa sisingitin yan. Maghintay ka hanggang sa makalampas ang lahat. Oo. Pero ako baliktad. Kapag may mga nakakita na ako na nagsasign, nagsisignal na magle-left or kaya papasok sa papuntang compound nila, tapos nakita ko naman doon sa unahan, naka-red naman yung light. Kasi singitin ko talaga. Kasi ang principle ko, kailangan bigyan ko ng good feed to para pag siya na yung bumiyahe, maging mabait din siya sa kapwa motorista niya. Ako naman din, ang video, pagka kunyari, yung driver ko mismo, nagmamadali, singit dito, ganyan-ganyan. Sabi ko, huwag kang magpadali, huwag kang singit, makaka-aksidente pa tayo. Tingnan mo, yung kalsada andyan, di ba? Hindi naman siya umalis So bakit siya nagmamadali? hindi siya magtutupi, hindi siya alis. So ganun, siguro talaga, bottom line, basic name. Ayan. Opo. Actually, Ma'am Doris, Sir Robert, I think yung disiplina will be part of the factor na kung saan para magkaroon ng mas maayos at order sa ating mga lansangan. But I think, ang pinaka-importante po nowadays, what we have to do is yung magkaroon po ng prinsipyo na tinatawag natin na bawasan natin yung ako muna or akin lang or it's for the convenience of myself. I think it's about time, na ipairalin po natin. Kung gusto natin ng convenience, it should not be just for myself. It should be convenience for everyone. And aside from that, bawasan po natin yung prinsipyo or tinatawag natin egoism natin na ako muna, hindi, baka maybe it's about time, na para sa atin or tayo. Kasi ang nangyayari po ngayon, tama po sabi ni Sir Robert, paglabas ng kalsada, pag nagmamaneho, na-flasher ka lang. Ba't ako pina-flash nito? Mainit na. Baka naman naghahamon to ng away. Kaya pag binusinahan mo. Yes. Kaya, ano po yun, parte rin po ng isa sa mga advokasya ng ating ahensya. Yung tamang, mga tamang knowledge na ipahiwatig po sa ating mga kababayan. Tulad po ng excessive usage ng busina. Ito po ay pinagbabawal din or mali po. Hindi po siya accepted. Bakit? It can trigger emotional aspect of the person na kung saan
grabe ito makapusina. Ano bang Busitin problema? mo eh, Oo, di ba? away na yan. Papusin mo Away na yan. Away na po yan. Kaya meron tayong mga tinatawag na proper and acceptable usage na mga gamit or na mga ano po, no, mga mechanism na mga or accessories na mga sasakyan. Hindi po Okay. yan basta nandyan na para abusuhin po natin. Ayun. So, Sir Gap, ang dami pa po mga katanungan, kaya lang kakailanganin natin ng 30 oras pa para masagot nito. Kaya, So, ibig sabihin, may Oo. part 2 ito, ang May tabayan part two ng mga yan. kababayan natin para mas maintindihan nila. Sir Gab, for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Robert, Ma'am Doris. Mag-ingat po kayo palagi at mabuhay po kayo. Ayan, mabuhay po. Ingat din. Si Sir Gabriel Go ng MMDA, partner. Ayan, ako, 8:57 na po ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Flemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta nagundi, Flemex. Hatin ng bayan. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakatara. Pambatang lagundi, Flemex. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Flemex for Kids ang pambatubo. Ang Flemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalapat ng plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Brasiambao po, nag-flex for Flemex. Pambatang lagundi, Flemex. Mommy, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Flemex. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Vitamin B1, B6, Pwede. Anytime. May issue ang Tama. dami-daming palpak na nangyayari sa gobyerno na ngayon la kay Romel. Ito na lang na issue ng isipin mo to, itong tumanggap ng kickback doon sa fire extinguisher ng taga Bureau of Fire Protection. Ang tindi ng korupsyon la kay Romel hanggang sa mga ahensya ng gobyerno na akala nung iba ay matino at walang ganitong klase ng mga nangyayari. May ganito rin pala. Grabe naman yung katalamakan. Mismo sa Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi na, kanina sa panayam ni Katunying, dapat siguro sibakin na rin yung dapat masibak kala kay Romel. At lagi sana tandaan ng mga miyembro ng gabinete na ang rating ng presidente natin ay pabulusok. Yes, Ha? oo. At ano man ang inyong magiging performance sa bawat ahensya, magiging reflection yan Sa Pangulo. sa performance ng Pangulo. Mm. Oh, hindi ba? Baka kasi iniisip nila sa sarili lang nila la kay Romel. Hindi alter ego kayo ng Pangulo. Tama. Kapag ka may ginawa po kayong kabalasgan, Oo. sa kanya po magre-reflect yan. Ayan, ibig sabihin, hampas sa kalabaw, latay sa kabayo. Yes, oo. Akala nyo ba hindi yan babalik sa Pangulo? Nako, babalik at babalik sa kanya lang kasi siya po ang naglagay sa inyo dyan. Yan. In-appoint po kayo kapag ka may ginawa po kayong mali, malamang sa malamang damay pa rin po ang presidente. Kahit hindi naman po niya at wala po siyang kinalaman sa Ayan. ginawa ninyo. Ang sabi nga, the president can only do so much. Yes, oo. At kayo mga nandyan sa ilalim niya, gawin nyo rin yung inyong trabaho. Nang tama at maayos. Nang maayos. Samantala po natin ang report ni Giselle Ricafort, dyan naman si Giselle Jeric, naritong unang asset recovery meeting ng ICI ngayong 2026. Ilan ba ang member ng ICI? Wait lang, bigla akong nag-buffer doon Parang kasi. isa na lang yata Oo, kasi di ba si Justice Reyes na lang yata ang Oo. natitira dyan? Kasi yung dalawang miyembro ay Nag-resign nag-resign na. So, isa na lang siya. So, paano Paano pa siyang kikilos? Oo. Paano pang kikilos ang ICI? Unless may mga bagong miyembro ba, alamin natin, RH15. Ano yan? Giselle Ricafort, Giselle. One-man show na lang ang mangyayari. Giselle, magandang umaga.
Morning na kay Romel, Sister L. Isasagawa na yung unang asset recovery meeting na binuong technical working group ng Independent Commission for Infrastructure para ngayong bagong taon. Matatandaan hindi natuloy yung pinakahuling TWG meeting noong December 9, 2025. Nakatakda sana ng isa formal noon yung Memorandum of Agreement para sa papel at otoridad ng bawat ahensya ng gobyerno. Yun din yung pagbuo ng procedural guidelines para masiguro yung maayos na koordinasyon, maiwasan na madoble yung trabaho at mapabilis daw yung pagbawi sa mga pinamal na asset at pera ng bayan. Ayon kay Chairman Atty. Renato Paraiso, ang Acting Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, bumubuo sila ng framework para mapahusay ang real-time tracking na parehong frozen at recovered assets, gayon din yung kaugnay na legal cases. Igugulong yung pulong mamayang 1:00 ng hapon sa tanggapan ng Independent Commission dito sa Taguig City, yung ikalimang asset recovery meeting na mula ng buuin yung technical working group noong isang taon. Sa ngayon na kay Romel, Sister L, nananatiling si Chairman Andy Reyes lamang yung nag-iisang komisyon o commissioner ng Independent kasama na dyan si retired General Rodolfo Alturin. Siyempre narito rin yung Executive Director EEP Atty. Brian Osama. Wala pang abiso, wala pang inaanunsyo yung palasyo ng Malacanang sa kung sino yung papalit sa mga nagbutiw na sina Commissioner Rick Stinson at Rosana Fajardo noong nakalipas na taon. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, Benguet Police Chief absuelto na sa lapses sa Cabral probe. Ayon po mismo yan kay PNP Chief General Nartates. RH number 52, Enyel Rosa. Sa detalye, Enyel, magandang umaga. Magandang umaga, Lakay Romel. Winelcome ng liderato ng Philippine National Police dito sa Campo Grande ang pagbabalik sa pwesto kay Benguet Provincial Director Police General Lambert Suerte. Unang nirelate si Suerte sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Acting PNP Chief Police General. Isa po yun, ma'am, kasi hindi ko pa alam yung tinutukoy. Ang statement ng pagiging patas na hanay sa mga sinasagawang investigasyon. Kasi kumaliwa dyan sa internal review, wala naging misconduct si Suerte at sa halip pinanagot pa nga sa pagkukulang sa Police Major Peter Capsol Jr. siyang Chief of Police naman ng Tupac Municipal Police Station. Haharap si Capsol sa kawalang administrative charges. Ngunit ang pinag-ikos ng pag-handle ng pulisya sa pagpanaw ni Cabral na nakita sa tabi ng Cannon Road, partikular na sa hindi secure ng mga ebidensya kahit na lamang ng cellphone ng dating opisyal Makati Avenue din. Las de la Rosa. secure ay ibinalik doon sa kanyang mga Kaliwa anak. po kayo Sa ng ngayon, Makati. tinapos na ng Las de la PNP ang Rosa. investigasyon sa kung paano nasawi si Cabral ay pinagpapalagay na nahulog sa bangin ng walang foul play at nagpositibo rin sa antidepressant drug na nakita sa kanyang hotel room. Nakatutok lang ang pag-isiyasap hindi sa circumstances kung paano nasawi si Cabral kundi sa forensics ng pulisya sa iniwang files at gadgets ng dating DPWH Undersecretary na ngayon ay nasa pag-iingat ng Office of the Ombudsman. Ako naman si Ediel Barroso, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Therefore, Enyel, sa report mo na yan, may tuturing ng kinisklungus yung misteryosong pagkamatay ni dating USEC Undersecretary Cabral as far as PNP is concerned. Tama, as far as PNP is concerned, parang mga ilang weeks ago ko na rin na ibalita na hindi na natin pinag-uusapan yung kung paano nasa weeks si Cabral dahil nakompleto na ng PNP lahat sa medical legal report yung kung paano nasa week, kung ano yung lumis Yes, Enyel. substances na nag-positive kay Cabral and therefore nakita rin doon sa kanyang hotel room including the fingerprint ay una nang nailabas ng PNP. Lahat ay nakompleto na. Sa ngayon, Lakay Romel, ang tutok ngayon ng PNP ay nandoon na sa forensics ng Cabral files na yung unang bukso ng mga dokumento ay ka-surrender na sa Office of the Ombudsman. Ang toka dyan, ang tinap ng Ombudsman ay ang PNP Anti-Cybercrime Group na sila nagsasagawa ng pagsiyasat doon sa mga gadgets at dokumento ng yumaong former DPWH Undersecretary. Okay, maraming salamat, Enyel Barroso.
Balik sa iyo na kay Romel. Pagdating sa ating oras, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Sister El, may report. Samantala po naman natin ang report ni RH5 Val Gonzales, ang Bureau of Fire Protection. Nagtalaga na ng OIC bilang kapalit ng sinibak na Fire Marshal ng Quezon City Fire Department. Ito na kay Ito Romel yung binanggit mo kanina a while ago, di ba? Sangkot sa 5 million pesos fire extinguisher kickback. Biruin mo yan, ano? Grabe to na kay Romel. Isipin mo, pati ba naman yung pagkakaperan niya? Alam, may kakilala tayo dito. Parang nagnegosyo daw sila dati ng ganyan. Tapos, ang gusto ay sa kanila kukuha itong negosyante. Kapag hindi sa kanila kukuha, hindi bibigyan ng permit. Permit. Grabe naman Actually, matagal na racket yun eh. Oo, pero Oo. bakit hindi siya na-address noon pa? Ano ang Eh, wala eh. problema? Sa totoo lang, Oo. obviously, sa sistema kasi eh. Oo, alam- Napakahirap maliin ang sistema, lalo na ang katiwalian, eh naging, sorry to say, kultura na. Oo, yun yung mahirap na kay Romel, yung parang pinipilit mo na lang Oo. putulin yung ugat. Eh, hindi mo kasi yan mapuputol sa nagtiba ka lang ng isang empleyado eh. O kaya yung fire chief, sinibak mo lang. Hindi eh. Kasi paano kung yung mga tao mismo din doon sa pinakababa Ay, gumagawa ng gumagawa kalokohan. ng kalokohan. Eh, hindi mo naman masisisi na kahit anong gawin ng pinakamataas. Kung ayaw sumunod mo nasa baba, wala din talagang At pangyayari. ang nakalulungkot na katotohanan, dalawang bagay. Kung ikaw ay, ang mission mo ay ireforma ang isang korap na gobyerno, dalawang pwede mangyari. Although pwede yung maaari ka magtagumpay. Ang ibig sabihin eh babaliin mo yung sistema ng korupsyon. Pero yung isang pinakamasaklap na katotohanan, posibleng ikaw ay lamunin ng sistema. Yun yung problema. Pero alamin muna natin ang detalye ito mula kay RH5 Val Gonzales. Val. Ilang beses na kasing nasisibag ito. Muli. Aba, ganun ba? So, kotang-kota na pala ito, Val. Bakit binabalik eh? May record na. Eh, malakas daw. May Yan ang mahirap eh. Eh, mahirap sa palakasan system. Eto ko, nakamonitor si Mayor Kayo Magalma. Sa atin muna nagbulong yung kanyang bukid. Oo. Ang sabi, malakas daw kasi kay Undersecretary G. DILG Undersecretary G. Sino kaya yung G na yan? Yung G na yan. Hanip yung bubwit tayo ni Ilakay. Sumasideline tayo. Nagtalagdag lang sila kaya. Yung bukid ni Mayor Kayo, ayaw niyang sabihin sa akin kung yung letter G. Eh, dapat imbestigahan din niya si Undersecretary G na yan. Oo. Dahil siya ba, Val, for the record, yung itong binububwit ba nitong bubwit na ni Ilakay ay siya ang nagpabalik-balik, nagre-reinstate pag pinapabalik niya lagi, kahit nasisibak na. Sabi ng bukid, tumpak na tumpak ka, Sister L. Kumbaga halimbawa, sinibak na siya, nagpapalamig lang. Tapos pabalik ulit. Afterwards, pagka humupa na ang kontrobersiya, ibabalik na naman siya. Ganun ba? Kaya naman pala paulit-ulit na ginagawa niya, Val. Ikaw ba naman, Undersecretary, yung Baber. Ang balita, si Undersecretary, malakas po dun sa taas. Hindi ko alam kung ano yung taas na binabanggit eh. Taas ba yan? Tumingala, Saan taas ba yan? Undersecretary yan, Val, tumingala ka, ano ang susunod na pwesto sa Undersecretary? Sabi mo, mataas eh. Taas, hindi kasi, depende sa taas eh. Oo nga eh. Oo. Pero sigurado, mas mataas yan kumpara sa kanyang posisyon bilang Undersecretary. Kaya nga sabi ko sa iyo, Val, tumingala ka. Oo, sino-sino ba may isip? Matataas. Go ahead, Val. Go, Val. Hindi talaga na ni Bureau of Fire Protection Director Jesus Fernandez. Itong si Fire Superintendent Froilan Guzman bilang officer in charge ng Quezon City Fire Department. Ito'y kasunod ng pagkakakibak kay Quezon City Fire Marshal, Fire Senior Superintendent Rodrigo Reyes. Dahil sa manoy halos 5 milyong pisong kickback sa endorsement nito ng supplier ng fire extinguisher sa isang condominium developer. Val, sorry Val, maputol kita ha. Pakiulit mo nga ang pangalan na yan. Pakiulit mo para magkaroon ng recall yung mga kababayan natin. Ano ang pangalan niya? Si dating Quezon City Fire Marshal, Fire Superintendent Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes.
Rodrigo Reyes. Ayan. Ayaw pa Sige. kasing banggitin. May papel namang, ayan, yung papel na yan, yung nakikita ko ninyo. Yung pinagbasihan ko po ng aking kwento. Ang ipinalit, itong ipinalit na si Fire Superintendent Di Guzman ay ang Deputy Fire Marshal ng Sinibat na si Reyes. So dalawa ngayon yung kanyang trabaho. Yan ay yung Deputy, siya pa yung OIC. Batay sa Special Order number 1 na permado ni PFP Chief Hernandez, noon pang nakalipas na araw ng Miyerkules, epektibo ang relief order nitong si Reyes. Pero, etong malupit, batay sa report na natanggap ng Kisha Reduce, sabugwit ko na naman ito. Sabugwit ni Mayor Dayo na sumaidline sa akin. Batay sa report na natanggap ng Kisha Reduce, pumasok pa raw kahapon itong si Reyes. Pumasok pa kahapon, araw ng Lunes sa kanyang opisina, itong si Reyes. Alam niyo, pinabanggit ang kanyang press release daw sa loob ng kanilang opisina. Binigyan daw siya ng 2 buwang extension. Talaga? Kung totoo yan, super lakas yan. Sino kaya yung letter? Yan yung marami naman yan. Wala ka pala dyan dali. Wala ka pala sinabi dyan eh. Ang dahilan ng lahat. Biruin mo sa lahat ng sila, hindi nakapag-demand pa na ma-extend yung kanyang pananatili sa pwesto. 2 buwan. Hindi nakapag-demand. Binigyan daw siya. Binigyan. Hindi, siguro nilambing niya. Baka naman, sir, baka naman pa pwede extend pa ako ng 2 buwan sa pwesto para, alam mo na, di ba? Maayos ko yung dapat maayos. Saan yun? Ugat po kayo dun sa may... Binigyan na siya. Kumpirmahin mo yan, Val. Sige, dito na lang. Sources natin dyan. Dito ba? Kumpirma doon. Pero hindi na siya pumapasok ngayon dahil mismo si Glenn Secretary. Wala na siyang ano doon, Val. Salita. Salita. Wala na siya doon. May reporter na, yan yung makikita ninyo. Ayan, itong pinag-flash natin. Yung ipinag-flash natin. Ito pa, ang sinibat na si Reyes, ang marshal ng Quezon City. Ulitin ko yung pangalan na... Sige, please. Fire Superintendent Rodrigo Reyes. Rodrigo Reyes. Na Fire Marshal ng Quezon City ay siya ring responsable sa mahigit kalahating milyong pisong regular allowances ng halos 400 mga fire inspector dito sa Quezon City na dakilitang kinuha noong buwan ng Disyembre sa gamitin daw sa Christmas. Val, Ano? Val, naalala ko yan, i-report mo yan. Dito rin sa Damdaming Bayan. Ayan. Naalala yun? Dahil nga ng maibanita, dahil nga din sa Redyos, yung binabanggit mo, Sister Red, ibinalita ko yan sa mismong araw ng dapat kanay Christmas party. Mahaling Sky Dome sa SM North. Alam ba naging resulta ng maibalita? Hindi na tuloy. December 9, ay hindi na naituloy at idinalik ang allowances ng kawawang mga bombero. O diba, isipin mo yun, Val? Kung hindi pala natin naibalita yun, hindi kawawa yung mga bombero natin dyan. Ngayon, ang susunod na tanong ko, Val, ang susunod na tanong ko, magagawa ba ni Superintendent? Ano pangalan uli niyan? Para magkaroon tayo na result. Reyes. Magagawa ba ni Superintendent Rodrigo Reyes ang ganyang mga style ng sarili niya lang? Siya lang, mag-isa? Nang siya lang mag-isa? Walang timbre sa taas? Balik tayo uli. Ay, nako. Ang wala rito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray Tuna sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala. At tayo ay gagawa na ng ibang video sa susunod na ating mga mission. Paalam po. Sa Sky Dome daw yun gagawin. Diyan sa may, tawag dito. Ano yung Sky Dome Hindi ba dyan? yan sa Quezon City din? SM North, North, yan, Quezon Sky City. Dome, SM North. So, Ayan. doon dapat na kay Romel, pero nang naibalita ni Val,